kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong sa Diyos nagmumula ang kaalaman at pangunawa. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, 2 at 3 kabanata. Ang gantimpala ng karunungan. Anak, matuto ka sa itinuturo ko sa iyo, at huwag mong kakalimutan ang sinasabi ko sa iyo. Makinig sa kung ano ang matalino at subukang maunawaan ito. Oo, humingi ng kaalaman, makiusap para sa pangunawa. Hanapin ito ng kasing sugid na gagawin mo para sa pilak o ilang nakatagong kayamanan. Kung gagawin mo, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon at magtatagumpay ka na matutunan ang tungkol sa Diyos. Ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan. Sa Kanya nagmumula ang kaalaman at pangunawa. Nagbibigay siya ng tulong at proteksyon para sa mga taong matuwid at tapat. Pinoprotektahan niya ang mga may patas na pakikitungo sa iba at binabantayan ang mga tapat sa Kanya. Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo kung ano ang tama, makatarungan at makatuwiran. Malalaman mo kung ano ang dapat mong gawin. Ikaw ay magiging matalino at ang iyong kaalaman ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ang iyong pananaw at pangunawa ay magpoprotekta sa iyo at pipigilan kang gumawa ng maling bagay. Ilalayo ka nila sa mga taong nag-uudyok ng kaguluhan sa kanilang mga sinasabi. Mga taong iniwan ang matuwid na buhay upang mamuhay sa kadiliman ng kasalanan. Mga taong nalulugod sa paggawa ng mali at nagpapasasa sa walang kabuluhang kasamaan. Mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Magagawa mong tanggihan ang sinumang immoral na babae na sumusubok na akitin ka dito sa maayos na pananalita, nataksil sa kanyang sariling asawa at nakalimutan ang kanyang mga banal na panata. Kung pupunta ka sa kanyang bahay, tinatahak mo ang daan patungo sa kamatayan. Ang pagpunta doon ay paglapit sa mundo ng mga patay. Walang sino mang bumisita sa kanya ang nakabalik. Hindi na siya makababalik sa daan ng buhay. Kaya dapat mong tularan ang halimbawa ng mabubuting tao at mamuhay ng matuwid. Ang mga matuwid na tao, mga taong may integridad, ay maninirahan sa ating lupaing ito. Ngunit dadagitin ng Diyos ang masasamang tao mula sa lupain at huhugutin ang mga makasalanan mula rito na parang mga halaman sa lupa. Payo sa mga kabataang lalaki. Anak, huwag mong kalimutan ang itinuro ko sa iyo. Lagi mong tandaan ang sinasabi ko sa iyo na gawin mo. Ang aking turo ay magbibigay sa iyo ng mahabang buhay at masaganang buhay. Huwag kailanman pakawalan ang debosyon at katapatan. Itali ang mga ito sa iyong leeg. Isulat ang mga ito sa iyong puso.
Kung gagawin mo ito, ang Diyos at ang tao ay malulugod sa iyo. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Huwag kailanman umasa sa tingin mo ay alam mo. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang daan. Huwag hayaan ang iyong sarili na isipin na ikaw ay mas matalino kaysa kung ano ka. Sundin lamang ang Panginoon at tumanggi sa paggawa ng mali. Kung gagawin mo, ito ay magiging tulad ng mahusay na gamot. Pinaghihilom nito ang iyong mga sugat at pagagaanin ang iyong mga kirot. Parangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng papibigay sa Kanya ng isang alay mula sa pinakamainam sa lahat ng ibinigay ng iyong lupain. Kung gagawin mo, ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng butil at magkakaroon ng labis na alak upang maiimbak ang lahat ng ito. Anak, kapag itinutuwid ka ng Panginoon, bigyang pansin mo at tanggapin mo bilang babala. Itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya, gaya ng pagtutuwid ng ama sa anak na kanyang ipinagmamalaki. Mapalad ang taong nagiging matalino na nagkaroon ng pangunawa. Mayroong higit na pakinabang dito kaysa sa pilak. Ito ay mas mahalaga sa iyo kaysa sa ginto. Ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa sa mga hiyas. Walang maihahambing dito. Ang karunungan ay nag-aalok sa iyo ng mahabang buhay, gayon din ang kayamanan at karangalan. Ang karunungan ay maaaring gawing kaaya-aya ang iyong buhay at maakay kang ligtas sa pamamagitan nito. Ang mga nagiging pantas ay masaya. Karunungan ang magbibigay sa kanila ng buhay. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay inilagay niya ang langit sa lugar. Ang kanyang karunungan ang nagpaagos ng mga ilog at ang mga ulap ay nagpaulan sa lupa. Anak, panghawakan mo ang iyong karunungan at pangunawa. Huwag mong hayaang mawala sila sa iyo. Bibigyan kanila ng buhay, isang kaaya-aya at masayang buhay. Makakalakad ka ng ligtas sa iyong lakad at kahit kailan ay hindi ka madadapa. Hindi ka matatakot kapag natutulog ka at matutulog ka ng mahimbing sa buong gabi. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga biglaang sakuna gaya ng dumaratal sa masama tulad ng isang bagyo. Iingatan ka ng Panginoon. Hindi ka niya hahayaang mahulog sa bitag. Hanggat maaari, gumawa ng mabuti sa mga nangangailangan nito. Huwag sabihin sa iyong kapitbahay na maghintay hanggang bukas kung matutulungan mo siya ngayon. Huwag magplano ng anumang bagay na makakasakit sa iyong kapwa. Nakatira siya sa tabi mo, nagtitiwala sa iyo. Huwag makipagtalo sa isang tao nang walang dahilan kung wala naman siyang ginawang masama sa iyo. Huwag mainggit sa mga marahas na tao o magpasya na kumilos tulad ng ginagawa nila, sapagkat kinapopootan ng Panginoon ang mga taong gumagawa ng masama, ngunit dinadala niya ang mga matuwid sa kanyang
pagtitiwala. Ang Panginoon ay naglalagay ng sumpa sa tahanan ng masasamang tao, ngunit pinagpapala ang tahanan ng matuwid. Siya ay walang silbi sa mga taong palalo, ngunit nagpapakita ng lingap sa mga mapagpakumbaba. Ang mga pantas ay magkakaroon ng marangal na reputasyon, ngunit ang mga hangal ay magdaragdag lamang sa kanilang sariling kahihiyan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.